Yung bata nakaputi, 17 anyos po yan. No? Ayun po yung Guardia Civil or security guard. Okay. Ayan. Ako po, marami na po akong naririnig na reklamo na medyo paglalabis-labis ng mga gwardiya dyan sa Intramuros. Paliliwan. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Nakita nyo bang pumalaglag na yung bata na yan, papalag na yung bata dyan. Yan. Oh. Sinukol mo na eh. Oh, tingnan mo. This cannot be tolerated. Itong the so-called Guardia Civil or mas tamang security guard under the direct supervision of Intramuros administration, whether it is a private agency, mangyari ba, sila pa rin ang contracting parties. Gabi, February 8, two security guards were caught on video assaulting a minor along Riverside Plaza, Mexico Esplanade, Intramuros. Ito yung Esplanade, pinapasyalan ng maraming tao. Ngayon po, gusto ko kayo i-update. Na-arresto na po yung dalawang security guard at nandito rin yung pamilya minor de edad na ngayon nasa ospital pa. Tawagin nyo nga si Lolo Jess at Janice Tita. Tita Janice o tita ng biktima na minor de edad. 17 years old yung kinulata. Dito na yung baka magpang-abot yan. Dito sila Lolo Jess. Dito kayo. Immediately, I directed J. De La Puente of our Social Welfare of Manila to go and give assistance to the family. Pakita mo ba? May video ba kayo? Para magkaroon ng konteksto yung mga manonood. Although nagba-viral na po to, sobra-sobra naman po talaga. Tingnan ninyo. Yung bata nakaputi, 17 anyos po yan. No? Ayun po yung Guardia Civil or security guard. Okay. Ayan. Ako po, marami na po akong naririnig na reklamo sa medyo paglalabis-labis ng mga gwardiya dyan sa Intramuros. Paliliwan. Tingnan ninyo. Nakita nyo bang pumalaglag na yung bata na yan, papalag na yung bata dyan. Yan. Oh. Sinukol mo na eh. O, tingnan mo. Ngayon, kayo po humusga. No? Pero alamin natin ang punot dulo. Kasi may kwento tong mga gwardiya na to na pabalang-balang. Wali ka nga kayo dito. Tawagin mo yung dalawang. Ito po, inaresto. 5 umaresto dito, no? 5, no? Kayo, Gapate. Okay. Ito po yung dalawang loko. Ito po, naka-uniforme pa kayo, Pare. Suspect Gilbert Mendez E. Pedemonte, 38 years old, taga Quezon City. Nilo Anob Amba, 28 anyos. Saan ka sa Tondo? Sino to si Nilo? Ikaw, saan ka sa atin? Sa Bilbao po. Sa Bilbao.
Sila po ay under sa JSL. Sige, titingnan natin ha. Bago kayo nakuhanan ng video, ano nangyaring insidente? Para umabot kayo sa ganong pulataan. Ang nangyari po niyan, sir, pumasok po yung bata that time. Ng bisikleta. Nagbisikleta po. Mm. Sinita po ng kasama namin. Tama. Dahil mahigpit po na pinagbabawal yung pagbibisikleta dahil po maraming tao. Okay. Dahil po linggo. Ah. Sabi po ni 3 beses niya daw po nasita yung bata. Sinita. Mm. Pero hindi daw po nakinig. Tama. Sumakay pa rin po sa bike. Tama. Naglakad daw po sila palayo. Mm. Nag-video yung bata. Sino ngayon nagsabi sa'yo hampas ko sa yung bisikleta? Ako, pinakikinggan ko kwento ninyo. Ha? Yes, sir. Ha? Sige, kwento mo. Sige. Tapos nung time po na lalaglag yung cellphone ng bata, hindi ko po alam kung kukunin niya po o hindi kasi nakita ko po yun eh. Pagtango po ng kasama ko, sinuntok po ng bata yung kasama ko. Sinuntok siya. Opo. Anong At bata? na- Sino Opo. bata? Yung apo ni... Yung kinulatan ninyo? Yes po. Okay. Yung nagradyo po ito sa akin, sabi niya, back up kasi tinamangan daw siya. Nakita ko naman yung bata, Oh. nagtatakbo sa Esplanade. So hindi po, Esplanade. hindi po namin maabutan dahil nga po sa maraming tao. Mas iniisip pa po namin yung nila, yung safety pa kasi marami pong mga bata. Ang nangyari po, nung malapit ko na po yung mahawakan yung bata para mahulog po sana. Ang nangyari po, pinalo po ako ng matigas na bagay po sa mukha kaya po nagkaroon po ng Okay. damage. Tapos ngayon po, nagkahabulan na po hanggang doon po sa likod ng tindahan. Kaya doon na po siya na-hold dahil nga po, tinanong po siya ng babae na humaharang po sa kanya, bakit daw po namin hinahabol. Tinatanong ko naman po yung bata kung bakit niya ako pinalo. I-hold ko lang po siya, bakit niya sinaktan yung kasama ko. Tapos ang nangyari po, nagsalita po yung bata na gusto ko pa daw makaisa ang palo sa kanya. Kaya doon na po ako nag-alaiti na nasaktan ko po yung bata. Okay. Base sa kwento nyo, agitator yung bata. Let's just say tama kayo. Tama naman. Sige. Ibig sabihin, yung minor de edad, in-agitate yung sitwasyon nyo. Which I don't know. How far is the truth on what you are saying? Diba? O ngayon, panoorin natin ngayon ito. Tingnan natin. Panoorin mo ulit. Papanood mo. Yan. O, sige, di ba na, sabi mo, napalo ka na kanina. Yes. O, yan, o. O ngayon, ano ang use of force na ginagamit ng bata laban sa'yo? Isang minor de edad. At this situation, tingnan mo. That situation, Sinuntok ka ba? Tingnan mo. Sinuntok ka ba? O. diyan po nag-attempt yung bata na nagsalita po siya na sasaktan niya. Papaloy niya po. Kahit ano pa sinasabi. O, tingnan mo lang, tingnan mo. Hindi ako investigador, ha? Yes, sir. O. Ikaw ba itong nasa kaliwa? Oo. Yes, sir. Sino yun? Ako. Oo. Oh, sino naman to? Yan, sino yan? Sino yan? Ako yan, sir. Oo. Oh. 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 Ito po yun. Ang punto ko, di ba tagapag-ayos kayo, no? Yes, sir. Tangan-tangan nyo na yung bata, ba't walang tumawag sa inyo ng pulis? May tourist police doon. May presinto. Yes po, sir. Kasi Bakit nyo inilalagay sa sarili ninyo katulad ng mga nababalitaan ko sa nagdaan na para ba kayo ang mga siga at peace and order police doon sa buong Intramuros? Yun, nababalitaan ko lang. Eto, nakumpirma na na kaya nyong ilagay sa kamay ninyo ang batas dahil kayo'y gwardiya. Kaya may pulisyo. Ano ba sinasabi sa inyo sa Intramuros? Ano ba ang bilin sa inyo?
Ano trabaho nyo sa Intramuros? But then outside mga physical. Okay. Panatiling kaligtasan ng mga Oo. Oh. Ano pa? Mambugbog tayo kapag may makulit na bata. Oo. May po na pinagbabawal ng Intramuros po yan. Oh. Bakit nyo ginawa yun? Dahil lang Kung mali na yung bata, di sana, no? Dahil minor de edad, lalo pa, ano ba na may tinawag niyo pulis? Hayaan niyo silang... Every yun yung skandalong ginagawa ninyo. Nagkakanda leche-leche tuloy ang Intramuros. Dayuhin ng tao yan. Hirap na hirap na nga buhatin ng Maynila. Imbes na ikaw yung argabyado, imbes na ikaw yung pwede magabol at papanagutin ng pamilya ng minor de edad o civil man o ano man yan. I'm no lawyer. Nangyari, kayo pa ang agresor. Bakit nyo inilalagay sa sarili ninyo na kayo ang uusga? Kayo ang magpapasya? that time po talaga nagawa ko lang po talaga yung dahil po sa gusto ng damdaman ko. Naintindihan ko kayo. Tanungin yung mga pulis ko. Sila binabato na ng tingga. Hanggat hindi sila binabato ng tingga, sabi ko sa kanila, huwag kayong puputok. Bakit kaya nilang gawin yan? Alam mo bakit? Kasi yun ang training nila. Yun, hindi nyo training yun. Ang training nyo, bantayan yung mga pasilidad. Pag may tulongges, itawag nyo sa pulis. Hindi ko mo kayo yung may baril. Paano kung halimbawa naagaw yung baril? Nagkaputukan doon. Halimbawa lang, lumala yung insidente. Nagkaputukan. May dala kayong baril, di ba? Sa explain it po, sir. Hindi po. Ano yung baril nyo sa dito? Wala pong laman yun, sir. Ano yun? Ano lang po, holster lang po. Pag nagro-roping po sa maraming tao lang po. Oh. Kasi hindi Buti na lang. Itan po. Buti na lang. Paano kung halimbawa may baril kayo? Nagkadakmaan. Hindi. Hindi po. Yun nga, hindi mo napigil ang sarili mo. Hindi ka nga binabanatan. Sino yung babaeng maawat? Sinusugay yung sarili niya? Yan po yung coordinator po ng mga tindahan. Inaawat na kayo. Bri mo, babae, hinaharang niya sarili kasi, niya. ano po, sir, sa atin po kasi nga, na hindi niya kasi alam yung pangyayari, sir. Kaya nga, ibig nga sabihin, kasi nakikita niya, sobra na yung ginagawa niyo. Kaya siguro, umandar sa kanya yung pagkatao, bata to, pero proteksyonan niya. Kasi tinanong ko kung nanay ba yan, hindi raw eh. Inaawat na, kumbaga pinalalamig na kayo, ordinaryong tao. Sino yung nakaitim na sombrero na yun? Yun yung una sumapukulit eh. Yun ang nag-initiate ulit eh. Pero ito, pag may tama yung natap niya, sir. Yung lang sa akin yan. Dami sinasabi ko na, sir. Salitaan, di naman nakakasakit yun eh. Damdamin lang nga nasasaktan dun eh. Kulang pa yung chip. Kulang pa yung chip. Yung nagigit na sa... Di mo. Kayo bigla naging aggressor eh. Imbis na kayo dapat kampiyan ng batas. Kahit tagapagsaayos kayo ron. Hindi. Talagang pinanggigilan yun eh. Kung na-discrash yun. Kamusta yung apo ninyo? Hindi pa po sa Ha? nasa hospital pa. Kamusta ang kalalagayan niya ngayon? Sakit na daw po Sa pati. Yung ulo niya po. Na-x-ray na siya o na-CT scan? Nag-CT scan na po. Kamusta daw yung resulta? Wala po. Wala pa. Nag-rest ko po. Pero ano naman siya, nakakausap naman siya, normal naman. Wala siyang... Pero kahapon nahihilot yan. Kasi nga, dahil puro ulo yung tama eh. Kasi may mga Saka, alam niyo, yung bata niya, hindi ba sa buliro yan? Pakala kaibigan niya doon sa amin, wala siyang kaaway, nagbabasketball lang. Hindi siya nakikipag-away. Kung may away man, umaalis na yan. Hindi pala away yan. Kaya nga sinasabi ko tayo, maaaring tama yung kwento niya.
Ang nasa una. Kasi wala naman tayo dun eh. Ayokong husgahan sila eh ng bagay na kahit ako mismo hindi ko masasabi sino may kasalanan o wala. Dapat As sana, far as this concerned, the grave use of force na wala namang physical na aggressiveness yung bata. Kahit ako, nagulat ako eh. Kumandar yung pagkaama ko eh. dapat pinuli na lang nila sir. Saan ba tumawag ng pulis? Hindi naman para silang maglagay ng batas sa kamay nila. O yung pulis nga, inaawat ko, huwag niyong ilalagay ang batas sa kamay ninyo. Kaya hindi niya napapansin niyo dito mga suspect, buhay lahat, hanggat maaari. Hinahayaan ko husgado magsabi kung may sala sila o ano. Binubuhay ng gobyerno yung lugar na pinagtatrabahuan ninyo. Patay na lugar na yan eh. Para kayong walang anak. Pero okay siya ngayon. Hindi okay na po dahil yung santamot na kasi pero kahapon Antibiotics kasi Bakit nag-antibiotics? meron po parang sugat. May sugat din po sa siya. Sa ito likod niya. iniinda niya yung Dito na po sa likod niya. saka yung dito sa batok yung ulo may buto dito sa ulo. Tama. Halimbawa, totoo yung sinasabi mo, di tama kayo. Ngayon, naging mali pa kayo. Pilig-ilig nyo pang makialam sa parking dun. Last week, nanggigigil na ako dyan eh. Hindi naman kayo gobyerno ng Maynila. Yes, administrador kayo ng Intramuros with regard to the buildings and the place. Pero sa kalsada, gobyerno ng Maynila. At ang kalsada, pulis. Ngayon, kung kayo multiplier force, ginagamit kayo ng PNP kaya kayo binibigyan ng lisensya as agency, multiplier force of a particular incident. Kasi pwede nyo gamitin yung in protection of others. May concept na gano'n sa revised penal code eh. I'm not really familiar. Pinagtatanggol mo ang kapwa mo. Yun. Kahit hindi ka gwardiya, kahit sinong mamamaya. Eh ito, tingnan niyo kahit anong kwenta ko rito. You went beyond. Kaya kayo mga gwardiya, you know, we like you working. With all honesty, we have respect for you. To your job. But this cannot be tolerated. Kasi kung hindi, di lata lang ng gwardiya. Pag gusto nila mangulata sa kalsada dahil gwardiya sila, di mangungulata na lang. O paano ngayon yan? Ikaw, may pamilya ka? Ikaw, may pamilya ka? O kita nyo indulto pa inabot ninyo. Di ba may training sa gwardiya? Yung anong tawag dyan? Yung tolerance? O Tay and Janice, o nasa sa inyo na ito. Ito yung mga suspect. I-inquesto ngayon, oh. Tapos na, na-inquest na. Eh magpapiyansa po yan. Malamang papiyansahan niya ng ahensya nila. Hindi ko alam kung lilingunin pa sila ng ahensya nila sapagkat nais ko kayong i-update mga kababayan. I was informed by the Chief of Staff that Intramuros Administrator Attorney Joanne is now reviewing for the cancellation of the contract of JSL as security agency. I was informed a few minutes ago. Kaya na pala. Sayang, wala akong kopya. Medyo hindi ko mabasa eh. May kopya ba kayo?
Hindi, okay lang. Yan. Yun, tama yun. Intramuros Administration. Ayan. Ayan. Okay na yan, ha? The Intramuros Administration, IA, reiterates its zero tolerance policy toward any form of violence. Exactly my point. Misconduct or unprofessional behavior in the following altercation incident, the Pasig River Esplanade, involving the personnel of its external. O yun ang sinasabi ko. O, hindi ito IA employees. Hinire ng IA to provide services by JSL Security Group. The administration has immediately initiated an investigation to establish the circumstances surrounding the incident and directed the immediate relief from posts of the involved security personnel. IA will impose appropriate sanction and penalties against JSL Security Group and pursuant to the terms and conditions of its contract, including possible blacklisting of JSL. Yun malamang yun. The administration is firmly committed to maintain a safe, orderly, and welcoming environment. Exactly again. Yun nga yung purpose. Huwag kabahan ng tao, makaramdam ng kapanatagan habang binibisita ang Intramuros. For all visitors and stakeholders to enjoy Intramuros. Wala na? Yun na yung dulo? O yun po yung statement ng IA. So, Chief of Staff was right. Before we go live, I was informed. So, yan po mga kababayan. Ngayon, paano magiging resulta nito? Sila po in-inquest. O, base sa investigasyon ng police. And, initial investigation and evidence. O, kung paano sila mag-aayos, o, labas na po tayo. I hope this can be very kapulutan ng aral. O, sa mga bata, mga minor de edad. Yes, minor kayo, but you really have to be responsible to your action. Maaring may sinabing totoo, may sinabing hindi. But we only acted on the matter what is presented to us by a visual evidence na hindi naman dinideny ng mga suspect. May kwento sila, pero kwento nila yon na walang nakakakita at hindi natin alam. As para sa kwento ngayon, yun nakita natin. Ako, ang presumption ko sa akin lang bilang ama ng lungsod, kaya ako pinagagalitan itong mga to because the act or the reaction that they did against this minor, it's beyond ewan ko anong English yun. Basta hindi katanggap-tanggap. Now, are they going to be held liable? Ayan po ang piskalya at husgado. Sila ba'y patatawarin ng pamilya ng minor de edad? Hindi ko alam kay Tatay Jess, kay Lolo Jess at Tita Janice. It's up to them. But for the meantime, it's closed, it's settled, and I congratulate. I'll give credit where it's due. Few minutes ago, we were informed by IR their action. Congratulations to Intramuros Administrator, Attorney Joan, and your team. I hope the guards in Intramuros now will learn a very good lesson na huwag tayo magpadalos-dalos. The same thing to everyone. Actually, hindi lang guards, ay lahat. Kasi mga buhay na umaasa sa atin sa trabaho natin o tapos mauuwi sa wala. Eh kung lumamig ang ulo, malamang hindi kayo umabot sa ganito. Kung sinunod ang protocol wherein the guards could have or mas minabuti sana nila na tawagin ang otoridad. In this case, PNP or WPD, Western Police District or Manila Police District. Di wala pa sana silang indulto. Baka baligtad pa nga. Sila pa pwede magkaso. But for the meantime, I will refrain in judging or whatever conclusions that I will make because nasa husgado na yan, nasa piskalya na yan. Ito po mga kababayan, kaya lang ay pinagpapaalala ko. Alam po ninyo,
ang hirap pong bangunin ng puri ng isang lungsod, isang lugar. Kahit nalagyan mo pa yan ng nagkikislapang araw o kikislapang ilaw, mabango, and so on and so forth. Kapag walang kapanatagan, hindi tayo pupunta ng ating mga kababayan at ng mga banyaga. Ang turismo ay nakapagbibigay ng hanap buhay at empleyo. At yan ay isa sa pinakamahal na puhunanan ng anumang pamahalaan, nasyonal o lokal. With this incidents, I hope sa ating mga manonood ay ito po ay is just, anong tawag dyan sa incident na yan? Hindi nangyayari araw-araw. But rest assured, anong tawag dyan sa English na yun? Isolated incident. But, again, whether minor incident or big incident, will not tolerate. Because Intramuros and City of Manila, we wanted it na maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay ng taong naninirahan dito at dumadako dito. Nakikisa ako sa inyo, Lolo Jess. I hope ang gobyerno ng Maynila ay nakapagbigay sa inyo ng hustisya sa pag-aksyon ng mabilis ng pamahalang lungsod at MPD. Now, nakita nyo naman pati IA. Ngayon, kung ano ang kakahinat na nito, kayo magpang-usap-usap doon sa mata ng husgado. Kayo naman, mga nanonood ng mga gwardya, mahal po namin kayo. Salamat sa serbisyo ninyo. Always remember, kapag may mga ganyan, kung kaya natin umiwas tayo at hayaan natin ang alagad ng batas ang pagdisiplina at pagpatupad. So muli po mga nanay tatay ko, 2 kaso na resolba ng inyong pamahalaang lungsod. At sana po, if I'm not asking too much, please share this broadcast so that everybody will be properly informed. For the meantime, mag-iingat po kayo. Tabay lang po kayo sa mga nagaganap at magaganap sa lungsod ng Maynila. Dito po sa Talk to the People at tuwing Biyernes naman po sa ating Your Mess Hour. Ito po ay programa ng inyong Manila Public Information Office. Mag-iingat po kayo, maging ligtas. Ilitin po natin maging malamig ang ating ulo at ipalaganap ang pangunawa, pagmamahal, paggalang sa isa't isa. Pabigla-biglang mainit na reaksyon ay walang dulot na maganda para sa atin at sa pamilya. Gandang araw po at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Nila, God first.